Okay, dumako na tayo dito. Dito na umpisahan natin to. Sana po nagustuhan nyo yung kanta natin na Mahiya Naman Kayo Remix. Ayan po. Sana nagustuhan nyo po ang ating kanta. Ayan, dahil nga po, ito na po, majority floor leader po o pangalawa sa pinakamataas po, si Sandro Marcos. Yan po ang anak ng ating presidente at talagang nagsulong ng fourth impeachment at hindi natakot, ginulat ang lahat, nasa kanyang katapangan at wala po talagang, alam mo, ito si Sandro, sinasabi nila na hindi lalaki pero mas lalaki pa po yan kay Baste. Si Baste po ay babakla-bakla. Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Totoo lang po. Usapan lalaki sa lalaki, mas lalaki pa si Sandro kaysa kay Baste Barbie Duterte. Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Diba? Siya po nag-ano ng fourth impeachment at talaga naman pong napirmahan nyo ng 2/3 of vote dito sa Congress. At sa pangunguna rin po, nandiyan na rin po mangunguna sa atin ngayon at matutuloy na ang ating mga hinaing dahil nandiyan na naman po si Speaker Romualdez. Okay, sa pangunguna po ni Speaker Romualdez at ni Sandro Marcos, maisasakatuparan na naman po natin ang maisasakatuparan na naman po natin ang mga komite na pag-aasikaso sa taong bayan. Congratulations po sa dalawang ito, Majority Floor Leader at Speaker Martin Romualdez. Gayon din po sa ating Tito Benny Abante. Congratulations po. Kapag nandiyan pong dalawang yan, wala pong kakabaka tayo na mai-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos na talagang tumutulong sa ating mga maralita, sa ating mga dukha, at sa ating mga kapos ng hustisya dahil sa pangunguna ng mga hayop na mayayaman. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Kaya nung si Speaker Martin Romualdez po ang tumayo, talagang masaya po tayo kasi iba po talaga pag si speaker Wala na po kasi makakagawa. Sa tingin nyo mga libag, mga karayuma, may makakagawa pa ba sa 19th Congress? Diba? May makakagawa pa ba sa 19th Congress? Wala na po. Hindi na mauulit. At magiging pamantayan na po yung 19th Congress. Ang dami po natin naggawa dyan. Diba? Dyan din natin nalaman na ito palang miski po si Gloria Arroyo, hindi niya na po kinaya yung powers ni Bongbong Marcos. Bakit? Sumapi na po siya kay Romualdez. Diba? Sumapi na po si Gloria Macapagal Arroyo na ang trainer ni Sara Duterte kung paano i-impeach si Bongbong, hindi na po nakayanan. Sumapi na po. Ang binoto po ni Gloria ay si Martin Romualdez. Diba? Mas pinili niya si Martin Romualdez kasi alam niya wala nang pagtatagumpay ang mga Duterte. Diba? Kung walang Romualdez, manamang napahamak na po si Bongbong Marcos. Dahil yung plano ng mga Duterte na immediately napatalsikin si Bongbong Marcos through doon pa lang, bakit, di ba nakita na laman natin yan, doon pa lang po sa Commission on Election, meron silang i-issue sa BIR, meron siya i-issue sa ill-gotten wealth, pero lahat po yon hinarang ni Speaker Martin Romualdez. Ganun po kalupit si Speaker Martin Romualdez at ngayon ganun pa rin po ang kanyang anak na majority floor leader o pangalawa sa pinakamataas na hindi mo po talaga matawaran din ang tapang neto ni Sandro Marcos. Hindi po siya katulad ni Baste na Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan! Chuchupala yan!
Di ba? Wala po. Walang anuman na kongreso ang makakabura sa 19th Congress. Sinasabi ko sa inyo, walang nakaisip ng Quadcom. 19th Congress lang sa pamumuno. Kasi po, all credits po yon kay Martin Romualdez. Bakit po? Kung hindi niya papayagan yung Quadcom, hindi mabubuo yung Quadcom. Pero sa basbas ni Martin Romualdez, sa basbas ni Sandro Marcos, di ba? Natupad po yung Quadcom na pinagsama-sama na total. Iisa lang naman ang tinutukoy, kundi demonyong mga Duterte. Okay? Ngayon po, sa pagka-elect niyan, medyo dumarating na naman po tayo, sumisingit-singit na naman po itong si Toby Chanco. Ano mo, Mr. Toby Chanco? Tama na po. Si Toby Chanco po, si Sir Toby, alam mo, Sir Toby, pag ano tayo, manahimik na lang tayo. Alam niyo naman yung ginawa niyo na kakulangan diyan sa alyansa. O, parinig lang natin. Pero isa lang ang ginawa namin rally doon because alam ko yung problema. Di naman ako sa problema doon sa Mindanao. Oo. We concentrated doon sa lugar na sa tingin namin makakakuha kami ng boto. Wala namang dahilan bumalik pa kami sa Mindanao. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon. Kita mo, yan po yung kapalpakan ni Sir Toby. At dapat, ayaw niyang aminin yan. Ayaw niyang aminin ni Sir Toby Chanco yan. Marisol Manuel, thank you. Ayaw po aminin ni Sir Toby Chanco yan. Talagang pinasisinungalingan niya yan na siya ang may kasalanan sa alyansa. Okay? Alam mo, Sir Toby, ngayon na hindi ka napiling speaker, marami ka na naman sinisira, napag-i-interview ka na naman saan-saan, handay mo sinasabi. Alam mo, Sir Toby, tanggapin natin na wala na talaga. 'Di ba? Alam mo, nung alyansa, kitang-kita mo naman dito, lumabas sa bibig mo, ayaw mo pumunta sa Mindanao. 'Di ba dapat pag mahina, doon tayo mag-focus? Anong sabi mo dito? Hindi na kami pumunta ng Mindanao kasi nga wala kaming kakainin doon. Ulitin natin. Pero isa lang ang ginawa namin. Ayaw natin gawin to eh. Ayaw natin dito gawin kay Sir Toby Chanco to. Kaso Sir Toby, relax lang tayo. Nandiyan na si speaker, nandiyan na si Sandro. Huwag na natin kung ano na naman pinai-interview nyo. Sisiraan nyo na naman yung ganito. 'Di ba? Hindi nakakabuti. Kaibigan kayo ng Pangulo pero ganyan yung tinatrato yung nila. Wala namang ginagawa sa inyo sila speaker. Malaya naman bumoto. Kung walang bumoto sa inyo, wala tayong magagawa. Doon because alam ko yung problema. Oo. Hindi naman ako sa problema doon sa Mindanao. Oo. We concentrated doon sa lugar na sa tingin namin makakakuha kami ng boto. Wala namang dahilan bumalik pa kami sa Mindanao. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon. Kita mo, maling-mali na siya doon. 'Di ba? Kung saan ka mahina, doon ka magpalakas. Hindi ka na magpapalakas pa sa malakas ka na. Tama, mali. Magpapalakas ka pa ba sa malakas ka na? Hindi ka na magpapalakas sa malakas ka na. Doon ka magpapalakas sa mahina ka. Tignan mo, sabi ni Arnold Carabio dyan. Ang tao doon, kung sino ang no to impeachment, yun ang iboboto nila. Oh. So hindi na ho nakaikot ang rally ng alyansa sa Mindanao dahil tanggap nyo na talo, ganon? Isang beses lang. Ay, isang beses. Pero dahil nga aminado na kayo na talo kayo sa Mindanao, kung walang ginawang ibang hakbang para ito ay mabaliktad. Hindi, ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves. Kasi pag nakikita nila na 12, ayan na. Siya rin nagdesisyon. Kaya po, mananalo dapat yung iba eh. Kaso, hindi na siya nag-extra effort eh. Tapos, nagbiglang pagtapos nung natalo, nanisi na naman siya. Ngayon natalo na naman sa pagka-speaker, nanisi na naman. Huwag tayong ganyan, Sir Toby. Diba? Kung saan tayo mahina, dapat doon tayo
doon tayo magpalakas. Yun eh. O, pakinggan mo si Arnold Cabrio. Sabi nila, itong 12 to, ito ay, ito malamang ang bobot. Ganun ang isip nila, di ba? O, kita mo, naguguluhan na siya sa sagot niya. Ito yung sampung anti-administration. Ito yung Duterte 10. Ito boboto for no, di ba? So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in-advise namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag na tayo ang buo na pumunta doon as alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So ganun ang ginawa. Pero isa lang ang ginawa namin rally doon. Yung dalawa is for the candidates. Kayo sa Mindanao, isang beses. Pero dahil nga aminado na kayo, natalo kayo sa Mindanao. Kung walang ginawang ibang hakbang para ito ay mabaliktad. O, kita mo? Aminado siya doon. Hindi niya, dapat, kung mahina ka sa Mindanao, pukusan mo yung Mindanao. Di ba? Ayan, bumabalik na naman sa inyo yung issue. Nakikita na naman kayo ng mga tao na bumibida na naman kayo, Sir Toby. Kita mo, hindi pa nga kayo tapos sa pagkapilay ng alyansa, maling campaign manager ang nangyari. What the fuck? Diba? Pero mo, aminado siya, mahina na. Ginawa niya sa Mindanao, paisa-isa. Bakit paisa-isa? Pwede ba naman yon alyansa paisa-isa? Ang dahilan niya, mahina na sa Mindanao kasi ayaw ng Mindanao ng impeachment. Natanong ba natin isa't isa? What the fuck? O, kita mo ngayon, nakapasok pa si Amy Baba. O, ayan ang problema natin, nakapasok pa si Camille Villar. Eh kung pinaikot mo ng pinaikot sila Abalos, pinaikot mo ng pinaikot sila, ano doon, sila, tawag dito, sila, yung ibang alyansa doon, eh di pumasok pa sana. Eh wala eh. Hindi mo pinaikot, kaya pala sabi sa amin ni Sir Toby, nung miniting kami, sabi niya, ano daw? Ano? Ano ba sabi niya? May nagtanong doon eh. Kailan po ba pupunta yung vlogger sa Mindanao? Wala na mo raw Mindanao. Parang hindi ko maalala. Ano ba yun? Basta may sinabi, wala nang Mindanao eh. Kita mo yun, walang Mindanao. Campaign national, walang Mindanao. Hindi talaga nagpunta. Umamin pa siya. Tapos ngayon, babalatan ni Sir Toby yung speaker. Huwag na tayong ganun, Sir Toby. Tanggapin na lang natin sa sarili natin. Tanggapin na lang natin sa sarili natin na wala na talaga, okay? Ganun lang yun, Sir Toby Tiangco. Nirerespeto namin kayo bilang dating manager. Pero, katulad yan, kung talo na, huwag na tayo manira. Parang lagi na lang po ugali ganun eh. Kapag naalanganin kayo, nira eh. Eto pa. Cheese over coalition. Toby Tiangco Senate fixation blame for 10 billion alyansa flop. Ayan Instead of steering the administration back alyansa para sa bagong Pilipinas, coalition to victory, campaign manager Toby Tiangco allegedly pour his energy in protecting Senate President Cheese Escudero hold on power. A move insider say sabotage the coalition chances in the 2025 midterm election. Wala kang puso, hayop ka! Despite an alleged 10 billion campaign fund earmarked by the Marcos administration to support Alyansa Senate slate, sources claim Tiangco mismanaged resources and let local campaign operations suffers. Ang hina ng alyansa noon sa lokal. Sa tutuusin, tayo ang administrasyon, tayo dapat ang dominante. Pero ano nangyari? Sa lokal, kinakain ang alyansa. Bakit ganon? Ewan natin sa campaign manager. What the fuck? Diba? Kapag nasa administrasyon ka, nasa iyo ang makinarya. Pero ang nangyari, wala. Nga kay Sir Toby.
Ang hina. Dapat kasi, madala yan ng local. Kasi pag nadala ka ng local, abay, okay na okay. Wala eh. Biro mo. Eh kung nadala tayo ng local sa Mindanao, nadala tayo, ang Mindanao kasi, ang malalakas po dyan, mga mayor, mga gobernor. Ayan po ang malalakas dyan. Kaso, inalisan niya ng pagkakataon na lamayan ang mga lokal ng Mindanao. Kung nalamayan sana ang mga lokal ng Mindanao, may tsansa pa ang iba eh. Hindi man nanalo si Villar, hindi man nanalo si Aimee Culaong Baba. What the fuck? Okay? Oh, yan na lang. Yan po ang masabi natin dyan. Sir Toby, okay na, tama na, okay? Kaya eto na po, ngayon, eto po ang ating Sara Duterte. May sasabihin po pala ang ating Vice Presidente. Isang taus-pusong pagbati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo Pinabati daw po ng ating bobang Vice Presidente ang Iglesia ni Cristo dahil para sa inyong pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo. ika-100 taon. Grabe, Iglesia ni Cristo, 1,100 years. Patayin mo si BBM? No joke. Napakaboba po talaga ng future president ng Pilipinas. 'Di ba? Babati na lang, parang ininsulto pa yung INC. 100 is What the fuck? baka sabihin ng DDS, AI. Sasabihin ng DDS dito, uy, AI yan, hindi si Sara yan. What the fuck? Ito pakinggan nyo. Ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo. ika-100 taon, oh, grabe. 1,100 years. What the fuck? Ang boba, men. Ang boba ng Vice Presidente ng mga luga. Ano pa? O baka sabi, ay, AI yan eh. AI. Okay, AI daw. O dito na tayo. Bagong meaning ng ICC. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Oh, ano ba ang ICC? Crime Against Humanity. Patayin mo si BBM? No joke. Ulitin natin, baka sabihin Sara Vocabulary, word ICC, meaning crime against humanity. What the fuck? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo Ano ba ang ICC? Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Aba magaling. Boka! Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. What the fuck? Ayan po ang ating future president. Hindi lang konstitusyon ang binabago, pati alpabeto. Putek, Sara. Ang talino mo. Pati Google kinakalaban mo. What the fuck? Malinaw mga DDS Sara Vocabulary, word ICC, meaning crimes against humanity. Patayin mo si BBM? No joke.
Eh kung ganun-ganun na lang eh. Kung ganun-ganun na lang, ano naman yung OBP? Overseas Vice President. Para pumantay lang tayo. Hi friends and not friends and not friends. Tama. Chanel Paris, naturingan abogada, ang galing. Una, hindi ko talaga. 1,100 years sa INC. Future President. Pangalawa, Word ICC, ang meaning, Crimes Against Humanity. Okay, tinanong ano ang OBP? Sabi niya, Overseas Vice President. Yan ang future president nyo. Napakahusay, napakagaling. Diba? Ang INC 1,100 years. Grabe. Ayop. Ang tagal. DDS. Hindi ako nagsabi niya si Sarah. Ano ang ICC? Crimes Against? Proud pa siya. Hello? Crimes Against Humanity. Dapat kailangan mo sino? Andrew E. Sino ang pinakamaingay? Maingay lang eh. Alam mo yun, kaldero lang eh. Maingay lang, walang laman. ICC, Crime Against Humanity. Pusang ina oh. Okay, dumako tayo dito. Ito po, medyo nakakasulasok na balita po ito. Medyo nakakasulasok. Hindi ko alam kung makakaya nyo. Ito muna po tayo ha. Yung nasa kanan po, Diwata Pares Overload. Yung nasa kaliwa, Pagmumura Overload. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Ayan po ang Pagmumura Overload. Wala. Buti pa si Diwata Pares Overload. Eto, pusang inan to, puro pagmumura lang overload. Ayan po yung tsura ni Diwata nung bata. Nung lumaki, ayan na. At eto po ang nakakalungkot na balita. Mapapamura ko na lang. Noong 2015 po, ang Constitutional Amendments and Revision of Codes ay na kay Miriam Defensor Santiago. Oy, Binirod, thank you, Binirod, tol. Thank you, love you. Boss Nyolo, BMB, love you all. ICC, Crime Against Humanity. Eto po nung 2015 po, siyempre constitutional amendment yan eh. Aamyendahan mo ang saligang batas. Dapat dyan may alam ka sa batas.
Pero ngayon, binigay po sa ex-convict. Tapos sasabihin nyo ngayon na, may dignidad at prinsipyo pa ang senador? Anong gagawin ni Robin Padilla dyan sa constitutional amendment and revision of code? Anong gagawin niya dyan pag pinasa sa kanya? Anong gagawin niya? I move. Ikaw talaga. Xi Jinping. Sige nga, ipaliwanag nyo sa amin ngayon mga senador, lalo na yung pumili ng mga komite. Saan nyo nilagay ang utak nyo? Bakit si Robin ang nilagay nyo dyan? Sige nga, kung nabubuhay lang si Miriam Santiago, pinagmumura na kayo mula ulo hanggang anit. Sa tingin nyo, constitutional amendment, amyenda ng konstitusyon at revisyon ng mga nakatala doon? Robin Padilla, ano ilalagay niyan? Mami Irene, Daddy Armin, ano ilalagay niyan? Hindi ba binastos-bastos nyo si Miriam Defensor Santiago niyan? Ano lalagay niyan? In heat. Wala kang puso, hayop ka! Anak ng weteng talagang buhay to. Ano ba nangyayari sa mga senador natin? Tapos yung tungkol sa mga tubig, binigay sa mga bilyar. Tungkol sa mga highway na kontrobersyal, binigay pa rin sa mga bilyar. Anak ng weteng ng mga senador natin, oh. Ano ba nangyayari? Anong aasahan namin sa inyo kung ganyan? Ano ba to? Ano ba to? Tapos etong limang to, eto po, wala silang binigay dito. Wala po silang binigay diyan, syempre minority. Putik, kita mo naman, wala kang binigay diyan sa mga matitinik na yan. Wala kang pinagbigyan man lang dyan. Total si Robin, dalawa na ang kanya. Bumigay ka mo lang ng isa dyan, no? Constitutional amendment. Matino. Putak, binigay mo kay Robin, I move lang alam niyan. Maraming salamat po, no? Maraming salamat po mula sa ating kapitapitagan, maganda na tagig, kagalang-galang, nasubod ng gandang si Madam Pia Cayetano. Ibinibigay ko po sa inyo ang floor. Mr. Robin Padilla, hindi niyo po ako magdadala sa mga ganyan nyo. Bading, 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 dading, dading, ding, bading, 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 dading, dading, ding. Putang animal, putang animal, putang animal, putang animal, putang Binara ni Pia Cayetano. Ang daming palabok. Napakagandang Pia Cayetano. Matalino. Putik, ganun lang alam. Ayan po ang ating minority member, Risa Lacson, Soto, Legarda at Subuiri.
Pero sa 4 lang po tayo natatawa dyan, di tayo natutuwa kay Subiri. Okay? Ayan po kay ang ano natin, 5 minority at sa tingin ko po magiging makasaysayan tong 28th Congress. Hindi po sa mayorya kundi po sa minorya. Ang isang Coco Pimentel po na palitan pa ng 2. Nandiyan po si Tito Soto at nandiyan po si Lacson. Kumbaga, meron tayong Coco Pimentel dati na palitan pa ng 2. Hi Sir Nyolo, kamusta na kayo dyan sa lahat ng mga admin at viewers natin dyan? Pasensya na, ngayon lang ako nakapanood ng live mo, watching it. Thank you Ma'am ICC Watson, thank you po. Diba? Sa mga nagtatanong po na nakita rin si Nyolo, please po I'm not Nyolo, I'm Dirty Ocampo. Eto cheese, inamin na maliit lang naman daw ang 142 billion na insertion ng Senado. Ang 150 billion over 6.3 trillion budget is only 2%. Cheese, sinapolis nga Ayan 10 billion lang ang inano sa kanya. Ikaw ang yabang-yabang mo naman. Sabi nga namin sa'yo, Cheese, meron kang heart, pero wala kang puso. Handa mo yan, Cheese. Iyan ang tatatak sa'yo. Meron kang heart, pero wala kang puso. Diba? Handaan mo yan, Cheese. Now you know. Now you know. Maliit lang daw ang Cheese. Kahit 10 piso yan, Cheese. Kahit 10 piso yan, basta hindi mo ginagamit sa tama, pera ng taong bayan, mayaya kayo. Sasabihin, maliit lang yan. Ano yung malaki? Baba ni Amy?